Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday, August 17, 2026 at naku, pababa yung galawan ng index natin. So, nag-close tayo ng 6,261.8. So, negative 0.56% and another 222 million na net foreign sell. So, kung hindi napapansin, araw-araw puro net foreign sell na naman yung galawan ng markets natin. So, ang pinaka-winner ulit for today's trading natin is syempre yung ating mga mining stocks. So, nakita niyo apat no? PXP, Apo, AT at saka si APX. So, itong si PXP, ang nababasa ko sa Instagrams, alam ko nung Friday, may balita sa joint exploration sa West Philippine Sea, no? South China Sea na naman. So para nasabi yun ni BBM so doon sa kanyang isang interview. So alam ko yun, yung pinaka-catalyst ni PXP, yun lang naman, di ba? Mga joint exploration. Tapos yung mga mining stocks natin, globally, yung gold price, nakaka-recover siya, di ba? Nagre-recover yung price action po niya. And then si CHP at saka si Ionics, so gumala ulit siya kadugtong nung galawan nila last week. So sila kasi yung mga previous na winners natin nung bandang Friday. Friday itong si Ionix, no? And then Thursday, Friday din itong si CHP natin. Okay? So nung Friday, pullback yung galawan ng US market pero ngayon parang sideways. So may berde at saka red doon sa nakikita natin. Tapos European stocks, okay yung galawan. And then sa Asian markets mix yung dalawa natin. So cryptocurrency naman maganda ngayon. Verde yung nakikita natin. Although over the weekends, di ba, nag 62K si crypto. So ngayon is more than 63K ulit yung kanyang pinaka-price action. Okay? So nanguna nga po sa lista na rin, balik ulit tayo dito sa Philippine markets. So nag-up siya ng 13.55%. Mas malakas pa siya nung umaga. So medyo nagkaroon siya ng konting pullback pero at least maugong na naman si PXP dahil sa mga joint exploration na balita. So negative 1.2 million net foreign sell. Tapos si CHP, ito lakas ng sipa, 8.93%. So meron siyang 751K net foreign buy. Tapos si Ionics, talagang tinutulak, no? Pero nag-pullback na si ano eh. Malakas yung pullback ni FGen. So 8.29% and then meron siyang 2.57 million net foreign buy. Tapos si Apo nag-up ng 7.12%. So meron siyang 194K net foreign sell. Atlas Mining, so diretso, no? Recovery 6.67%. Meron siyang 5.39 million net foreign buy and then sa APX recover din 4.95% and then meron siyang 2.52 million net foreign buy. Ayan. So stick lang sa sa mining stocks kasi sila yung malakas pa rin yung galawan as of today and then last week ulit, di ba? Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. As usual, due diligence na lang po sa pagbili ng mga stocks. Okay? And then follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para update ka or kung sumo-join ka dito sa trading group natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat sa mga usual viewers sa market natin. Company reviews, check mo na lang mga old reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals yung mga risk management, and mga basic learnings po natin sa PSE market. Crypto, follow mo na po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs. Social media, Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Tapos sa Twitter, hindi ko nang buksan yung Patreon ko. Yung ating summary nandito na. So makita mo dito ang pinaka-winners ulit natin. 3.4% is mga mining stocks. Yan. Sama na si PXP kasi mining and oil yan. Tapos si Industrial nag-update siya ng 1.2.
at saka si finance natin 0.84%. So laglag si holding firms, yung mga big caps, minus 1.25% at saka si services, negative 1.48%. Yun nga lang, dire-diretso pa rin yung labas ng foreigners, kaya po pangit ulit yung itsura ng index. 224 million net foreign sell. Okay? So, yung mga post pa natin dito, ito mga movers, okay, medyo maliit. So, ano ba itong mga to? Mga winners at saka losers sa market. So, makita mo dito, mamaya na lang, no? FGen yung pinaka-tinamaan sa big caps, nag-drop siya ng 11%. And then, dito sa mga winners natin na may volume, TXP. So, 13.55%. Mamaya silipin natin yung iba. Alternergy receives PRS AA minus rating with stable outlook. Tapos, foreign activities. So, sino yung mga binili? So, BPIM. Pero maliit lang yung mga bili. BPI 68 million, Jollibee 25 million, TNB 17 million. And then sa mga sellers, SMPH 120 million, nagbenta ICT 41 million, Ali 38 million. So yung mga classic na blue chips natin, mahina pa rin. Okay? So nung alas 12 naman, talagang si PXP, no? Mabot siya ng ano, yan, yung pinaka-pick niya to, 25.64%. Ayan, hopefully hindi ka na naiiwan sa taas, pero parang gusto naman niya balikan yung pick niya ulit. So APX, 80, di ba? Mga winners, 5.4%. Plus, nag-bounce din pala 3%. Jollibee 2.8, BPI 2.79%. Okay? So, yun yung mga galawan. Shell PH, Shell Pilipinas reported 2.4 billion free cash flow for first half of 2026. Double Dragon reported stronger first half earnings as recurring operating revenues continued to replace fair values. AC is urging investors to be patient with transformation. Manila Water, URC, so gawin yung share buyback. And then, mga gainers talaga natin, mga mining stocks. EPX, PXP, ION, CHP. So, sila na rin yung sa closing ng market natin. And then, pinaka-losers natin kanina, Launa, FGen. So, minus 9. Humabol pa. And then, Converge, nag-drop din pala, no? Negative 4%. Mga Lopez stocks yung nag-pull back for today's trading natin. Okay? Mrs. Yi grew first up net income by 45%. ABS-CBN trims recurring content loss as Bini Power second half push. Yan, malakas daw si Bini. And then, SSI Group so its first half profit fall nearly 40%. Laki naman ang drop. Si SFH nag-drop din to, di ba, sa earnings. Okay. Joint venture talks merge continues. Tapos si oil price are set to climb this week. Nako. Yan. Mega World consolidated net income of 12.7 billion, 5% increase. FPH rejects KKR's 35 pesos per share. Ayan. So ito yata yung negative sentiment ng mga Lopez stocks. Bakit naman? Failed to reflect the power producers true value. Ayan. 35 na offer Ano bang price ngayon ni FGen natin? Mamaya, silipin natin yan. Nasa 30 plus na yata si FGen, di ba? Yung niya, yung current price niya. Okay? Parang hanggang doon lang yung na-post natin. So, pinag-iwalay na kasi yung repost at saka yung mga post natin mismo. Yan. Sa post, nandito yung mga vlog natin. Okay? So, and then yung ating Patreon channel, yung magsunod guide, ayan, double check nyo lang. May link din tayo dito. patreon.com/palabitrader. Ayan, andyan lang yung Patreon channel natin. Okay? So, punta tayo sa index. Okay. So, syempre, bearish na naman yung sentiment natin kasi net foreign sell ulit siya. Okay? So, okay, depende sa galaw ng market. Pero hindi tumitigil yung net foreign sell. So, lower high yung RSI and then downtrend yung MACD.
yung price natin diretso lang. Ayan. Okay. Babago naman yung sentiment kapag bumalik ulit yung net foreign buy. Kailan kasi ilang araw na, 3 days na yata na net foreign sell. Okay? So, bearish yung ano ko, sentiment. 6,261.8, negative 0.56%. Okay? So, punta tayo sa mga winners. Kukunin ko na lang yung mga ano, above 1 million yung ano, volume. So, PXP nga, ayan. Laki pala ng peak na ito kanina. So, bukas ulit. Sabi nila kay PXP. Tapos si Lodi, wala. Tema si Lodi, 8% pero walang volume. CHP, yan. May volume 8.93. Ba, 1.2 na. Ganda ni ano CHP. Tapos si Ionix, to diretso, no? Parang earnings niya maganda eh. So, yun yung catalyst niya, yan, no? 118%. Yan. So kaya po maganda si Ionix. Apo nag-bounce. Yan. Hopefully sabihin natin hindi mag-breakdown dito sa MA 100, 7.92%. Tapos si Atlas Mining, for mining yung movers natin. Yan, pa-breakout 6.67. Tapos si APX, Bawi 4.95. Apollo, yan, nabuhay si Apollo, nagka-volume 4.84%. Si PNB, nag-breakout to last time. Ayan. 4.29%. Si Lipanto, 3.6%. Yung mga mining talaga yung gumalaw. ABA, di ba? Mining. Tapos, 3.03%. AGI, gumaganda rito. Pa-breakout na yata to. Nag-breakout kanina. Medyo na ano lang, pullback. 2.86%. Tapos si BPI, 2.79%. SPNEC, ba, gumalaw, 2.38. Tsaka Felix Mining, 2.4. So sa losers nga natin si FJet. 27 siya, oh. So, di ba 35 ni-reject niya. Yung 35. Mukhang nangangamoy 35 nga si FGen natin. Okay, ayaw niya lang siguro ibenta kasi malakas kita ni kumita na malakas si FGen 7 billion. So, hindi niya basta-basta ibebenta tong shares niya kay KKR. Okay. Yung iba medyo namumula pa rin. Okay? So, yun po yung mga movers sa market natin. So, silip ulit tayo sa global. So, mix yung futures. S&P futures plus 0.13. Dow futures minus 0.17. Tapos, Nasdaq futures plus 0.52. Okay? So, European stocks maganda, majority. Asian stocks mix. Para mas marami yung mapula. Yan. Mapula nga yung Asian markets. Cryptocurrency bumabawi. Bitcoin 63.6K, si Ethereum 1.9, DNB 604 piso. $1 si XRP Sol 75, and then si Dodge 0.07. Okay? So balik tayo dito and quick review sa trending stocks. Okay, so natin pinaka-winner natin PXP. So, tingin ko meron pa naman to si PXP kasi malakas yung volume natin for today. Although overbought na siya, no? Nasa RSI 74 na siya. So, earnings-wise, wala naman, di ba? Lugi din to si PXP. Kaya, most likely, yung mga rumors lang ulit sa joint exploration natin. So, nakabalik siya ulit, oh. Buti pa nga to si PXP, di ba? So, November, nandito na siya sa 2.4. Ngayon, nandun pa rin siya. Hindi kagaya ni na Ali, di ba? Pabagsak ng pabagsak yung mga price action natin. Okay? So, pinaka-support natin, MA 100. So, tignan natin kung aabot siya ulit dito sa 3.48. So, overbought yung stock natin. Pero sabi natin, hanggat may kwento, umakyat. Lakas ng volume niya ngayon, no? Yun nga lang kasi 20%, di ba kanina? Tapos nag-drop siya. Pero pasok pa rin naman, malakas pa rin naman, 13.55%. Okay? So, nag-close siya, 3.1 and negative 1.2 million. Maulan pa rin, di ba? Sobrang ulan pa rin. Okay. Next, si CHP. Nagbablog kasi tayo, malakas yung
yung background na ulan. Okay, so another breakout. Grabe si PXP natin, no? Binobomba. So, naka-breakout dyan. Next, resistance 1.37. So, kung iaano natin yung trend channel niya, parang dyan nga yung gusto niyang puntahan. Clone natin yan. Yan. Or naka-peak na siya ngayon, no? So, baka may konting pullback na to. Pero parang target niya is kasi dito tayo sa resistance ito. Yan. Yung range natin na yan. Okay? 1.37. So watch out nga lang kasi overbought na rin siya. So RSI 74 or overbought ulit. So bullish. Pero bullish kasi yung pinaka-trend natin sa kanya. Yan. Hanggat wala tayong mapuntahan na iba na stocks, nandito yung mga traders natin. Okay? So earnings wise, wala din. Lugi din naman siya, di ba? So alam mo na. Okay, nag-close siya 1.22, 8.93%, and then 700K net foreign buy. Next, Ionics, panalo din. Yung mga holders natin, ang ano lang dito kasi kung kailan tayo mag-i-exit, di ba? So, kasi kagaya ni FGen, pullback. Pero parang hindi pa naman tapos din yung kwento ni FGen kasi hindi pa sila magkasundo sa presyo. Ayan, so sakto nandito na siya. Nako, parabolic, no? So, lagyan ko lang siya ng resistance. Anytime, pwede pa rin naman mag-spike yung price action natin. Kasi exponential na yung niya yung galaw niya, no? So, hindi na kaya ng drawing chart natin. Ayan, sakto naman siguro dito. Kailangan niya lang pasan to bukas. Yan. So, pinaka-support is dito. 1.88 kung saan siya nagkaroon ng pause sa kanyang breakout last time. Ayan, hindi na kaya ng trend channel. So, watch out kasi 84 na yung RSI levels natin. Maganda yung earnings na. Yun yung pinaka-catalyst niya. 118%. Pero kung titignan mo, 1 million lang siya, di ba? Pero lakas ng galaw. Okay? So, nag-close siya 2.09 up ng 8.29% and then 2.57 million net foreign buy. And then yung mga mining stocks. So, Apo, bounce ulit. Hopefully, makabounce to. So, and then maka-retest ulit tayo dito sa 1.28. Nagkatakutan to kaya biglang nagkabuhusan Yan, watch out lang sa MA100. Madalas naman nating sabihin niya. Kasi pag nag-breakdown ka dito, marami pang magbebentahan, di ba? Kasi ito yung pinaka-support. Okay, so nag-close siya 1.09 up 7.92% and 194K net foreign buy. Panalo pag dumiretso ulit. Next, Atlas Mining. So, di ba, tina-transfer na kay DHI. So, ewan natin kung madidilis din tong si Atlas Mining. So, okay yung okay pa rin. So, on the way siya sa breakout. Bukas natin makita kung matutuloy yung breakout ni Atlas. Lakas 1,690%. 3 billion. Lakas ng kinita pala nito. Ayan. Magandang catalyst. So, nag-close siya 16 up na 6.67% and then 5 million net foreign buy. And then lastly, sa mga winners, si EPX, Apex Mining, kahit bumabagyo, di ba? Malakas sila. So, maganda rin makita mag-breakout sa MA100. Yan. Ito, hindi pa overbought, no? So, okay din yung earnings niya sa second quarter. Okay po. So, nag-close siya 14.84, 4.95%, and 3.5 million net foreign buy. So, another good day para sa mga minero, sa mga blue chip holders. Wala pa rin. All-outs pa rin tayo, lalo na puro net foreign sell pa rin yung markets. Okay? So, yun lang. Bago tayo close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palabo Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Kung gusto mo ng guide, Crypto Auto, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.